Joke time! Ang isang nanay ay pumunta sa doktor. Magandang araw, Doktor. Magandang araw din sa iyo, Mrs. Ano po ba ang problema? May problema ako sa anak ko, Doktor. Bakit? Ano ba ang sakit ng anak mo? Doktor, ang anak ko, sobrang liit ng ari niya. Ano po ba ang dapat gawin sa kanya? Madali lang yan, Mrs. Pakainin mo lang siya ng hotcake araw-araw. Pagdating ng nanay sa bahay, Wow! Ang daming hotcake! Oops, anak. 3 lang ang kunin mo. Ang 7 para sa tatay mo. Joke time! Sa isang pharmacy, Miss, pabili ng kondom. Size, sir. binulungan ng lalaki ang tindera. Miss, yung small size. Hindi, sir. Alam ko na maliit ang sa iyo. Ang ibig kong sabihin, tagsais ang isa. Joke time! Taxi driver ka na pala ngayon, bro. Kumusta nga pala ang una mong pamamasada? Baguhan ka kasi dito sa syudad. Okay lang bro, akala ko, sineswerte ako kanina. Ha? Bakit, bro? May sumakay kasi sa akin kanina na magandang dalaga. Nang tanungin ko siya kung saan siya bababa, ang sabi niya, kantutin niyo lang po ako kuya. Bigla akong kinabahan. Ha? Ganun ba, bro? Ang swerte mo naman. Isaan mo siya dinala? Wala, ilang minuto lang ang lumipas, umaras siya at bumaba. Ha? Bakit naman? Baka ang akala niya, tinanggihan mo siya. Hindi ganun bro, nang bumaba siya, tiningnan ko ang signboard ng lugar, Tinyo Corner. Kaya pala, Kanto Tinyo. Joke time! Bro, saan pwede magpagupit ng buhok? Hindi kasi ako sanay dito sa syudad eh. Baybayin mo lang ang daan na yan, tapos tumawid ka lang ng isang beses, makikita mo na ang barbershop. Maraming salamat, bro. Pupunta na ako sa barbershop para magpagupit. Bro, unyot, ba't bumalik ka agad? Hindi ka pa nakapagpagupit ah. Hindi mo ba natunton ang barbershop? Nakita ko na ang barbershop, bro. Pero hindi ako pumasok kasi nahihiya ako eh. Bakit ka naman nahihiya bro? Babayaran mo naman sila, di ba? Binasa ko kasi ang signboard nila. Ang nakasulat doon, we cut hair, up and down. Oo nga bro, to story kasi ang barbershop nila. Pwede kang magpagupit sa ground floor, pwede rin sa second floor. Ganun ba, bro? Bakit naman? Akala ko kasi gugupitan nila ang buhok sa itaas, pati na rin sa ibaba. Joke time! Ngayong gabi, pupunta ako sa bahay nila ni Rose para manligaw ako sa kanya. Dito na ako sa bahay nila ni Rose. Biglang sumakit ang aking tiyan. Sana nagbawas ako kanina bago pumunta dito. Titiisin ko na lang para hindi halata. Mamadaliin ko na lang ang pangligaw para makauwi ako agad. Kakatok na ako sa pinto. Ikaw pala, Jire. Magandang gabi sa'yo, Rose. Magandang gabi din sa'yo, Jire. Tuloy po kayo. Maraming salamat, Rose. Ano po ang sadya mo, Jire? Ba't naparito ka? Rose, may sasabihin ako sa'yo. Sige po. Ano ba yan, Jire? Atay, hindi ko na mapigilan. Sumakit ulit ang aking tiyan. Sana hindi mahalata ni Rose na umutot ako. Blackie, huwag mag-ingay. May bisita tayo. May aso pala sa ilalim ng aking inuupuan at mabuti na lang siya ang napagbintangan. Jire, pasensya na po sa aming aso. Talagang nag-iingay yan pag may nag-uusap. Walang problema sa akin, Rose. Talagang ganyan ang mga aso. Ano nga ulit yung sinabi mo kanina? Sabi mo,
may gusto kang sabihin sa akin. Opo, Rose. May gusto akong sabihin sa'yo. Sige, Jerry, sabihin mo na. Patay. Sumakit ulit ang aking tiyan. Hindi ko na mapigilan. Patay. Medyo malakas ng konti. Baka narinig ni Rose. Lucky, isa ka na lang ha. Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-ingay. Ay, salamat. Si Blackie pa rin ang napagbintangan. Jerry, ulitin ko. Pasensya na talaga sa aming aso. Ay, okay lang, Rose. Ganon talaga ang mga aso. Sige, ituloy mo na yung gusto mong sabihin sa akin. Rose? Patay. Sumakit ulit ang aking tiyan. Hindi ko na mapigilan. Patay. Sana si Blackie pa din ang pagbibintangan. Blackie, hindi ka pa din nakikinig sa akin. Umalis ka nga dyan. Huwag mo nang hintayin ang pang-apat. Baka tatain na itong si Jerry. Joke time! Jose, Amerikano pala ang manager dito. Nako, paano ako makakapag-apply nito? Walang problema yan, Juan. Sagutin mo lang ng maayos ang lahat ng kanyang mga tanong. Mabuti pa Jose, ikaw na lang ang mauna. Kasi marunong kang mag-English. Ikaw na lang ang mauna, Juan. Huwag kang mag-alala kasi tuturuan kita. O sige Jose, ano ang sasabihin ko sa manager sa tuwing lalapit na ako sa kanya? Batiin mo lang siya ng Hey Joe para mapansin kanya. Pagkatapos Jose, ano ang sunod kong sasabihin? Maaari ka nang mag-apply. Ano nga ba sa English ang bigyan mo ako ng trabaho? Give me a job. Job, Ayusin mo ang pag-pronounce ng job para matanggap ka. job. Hindi ganon, Juan. Mali yan. Hoy Jose, huwag mo akong pinagluloko ha. Alam ko na pareho lang yan. Bahala ka. O sige Jose, lalapit na ako sa manager. O sige, Juan. Sabay tayong lumapit sa manager. Batiin mo na siya. Hey Joe! Who are they? Ano daw yon Jose? Nagtatanong siya kung sino daw tayo. Ano ang isasagot ko? Sabihin mo, I am John and he is Joseph. I am John and he is Joseph. What did they need? Jose, ano ang isasagot ko? Mag-apply ka na. Give me a job. Alright, I'll give you a jab. This is it. Aray! Jose, sinuntok ako ng manager. Mali kasi ang sinasabi mo. What did you say? Lagot ka Jose, ikaw daw ang isusunod. Takbo Jose! Joke time! Konduktor, pwede po bang mag-CR? Pakihintay lang po ng ilang sandali. Hindi na pwede. Aalis na ang bus paglipas ng 1 minuto. Nako, hindi na ako makapaghintay na dumating sa bahay para doon ako magbawas. Ang mabuti nito, lilipat ako ng upuan. Doon na lang ako uupo sa pinakadulong upuan sa likuran at doon ako magbawas. Sa wakas, nakapagbawas na ako. Mabuti na lang, may nilagay dito ng mga newspaper at may nagamit akong pamunas. Naku, ang konduktor, papunta dito sa likuran. Konduktor, bakit po? Di ba tapos na po akong magbayad ng pamasahe? Kukunin ko lang ang mga newspaper na nabili ko kanina. Babasahin ko ang mga ito doon sa front seat. Naku, sana hindi niya makita ang newspaper na ginawa kong pamunas. Hoy, ikaw. Ako po ba ang tinatawag mo, konduktor? Oo, ikaw. Konduktor, bakit po? Alam ko na tumae ka dyan sa likuran. Ha? Ako tumae? Paano mo nasabi? Huwag ka nang magmamaang-maangan pa. Kitang-kita ko dito sa news na tumae ka. Naku po, hindi ka panipaniwala yan, konduktor. Isipin mo, kanina mo pa nabili ang mga newspaper na yan. Tapos ako, ngayon pa lang sumakay sa bus ninyo. Ba't na-inyos na tumae ako? Joke time! Oh, pre, saan ka galing? Sa sementeryo, pre. Libing ng biyanan ko. Ang bait mo naman, pre. Kahit magkaaway kayo ng bayanan mo, pero sumasama ka pa rin sa libing niya. Oo nga, pre. Pre, tika muna. Bakit may kalmot sa liig at braso mo? Sobrang tapang kasi ng biyanan ko, pre. Lumalaban, ang hirap ilibing.
Time! Ray, kamusta bro? Schoolmate pala tayo. Tagal na natin hindi nagkita. Mula nung nagdito na tayo. Kasi, lumipat ka ng school noon. Oo nga eh. Bakit parang hindi ka natuwa na nagkita tayo ulit? Hindi nga eh. Eh, bakit naman bro? Natandaan mo pa ba nung grade 1 pa tayo? Lagi mo akong inaasar noon. Ang sabi mo, kamukha ko ang hippopotamus. Eh, oo nga. Pero hindi ka galit noon, di ba? Tumatawa ka pa nga eh. Eh, bakit ngayon ka lang galit sa akin? Kasi, ngayon pa ako nakakita ng hippopotamus. Ang pangit! Joke time! Jose, kailan po nagsimula ang larong hay-alay? Nauso ang larong hay-alay sa panahon ng Hapones dito sa Pilipinas. Paano po maglaro ng hay-alay? Minsan, ang naglalaro niyan ay 2 player. Minsan din, 4 na player. Ang isang player ay maghagis ng bola sa pader. Kapag ito ay tumalbog pabalik, sasaluhin ito ng mga player at ihagis ulit. Jose, bakit hay-alay ang tawag sa larong iyan? Ganito kasi yan, Juan. Noong panahon ng Hapones, paboritong laro nila ang hay-alay at ang madalas nilang kalaro ay ang mga insek. Sa araw ng paglalaro ng Hapones at insek, nagkakataon din na nandoon ang espiya ng Katipunan ng Pilipinas at ito ay nanood sa laro. Dahil sa narinig ng espiya sa mga player na Hapones at insek, doon nagsimula ang pangalan ng larong hay-alay. Ha? Ganon po ba? Ano po ba ang narinig ng espiya sa mga player? Ang unang naghagis ng bola nun ay ang player na Hapones. Ang sinabi ng Hapones sabay hagis, "Hay!" Nang tumalbog ang bola sa pader, sinalubong ito ng player na insek upang saluhin. Ngunit hindi ito nasalo at doon sa ulo ng insek tumama ang bola. Ang sinabi ng insek, "Alay!" Joke time! Magandang araw sa'yo, doktor. Magandang araw din sa iyo, iho. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Magpakonsulta lang po sana ako sa'yo, doktor. Tungkol po ito sa aking pagdumi. Ano ba ang problema sa iyong pagdumi? Kasi, noong isang araw, kumain ako ng papaya. Nang dumumi ako kahapon, papaya pa rin ang lumalabas. Kahapon naman, kumain ako ng saging. Nang dumumi ako kanina, saging pa rin ang lumalabas. Ngayon naman, kumain ako ng bayabas. At sigurado ako na bukas, bayabas din ang idudumi ko. Doktor, ano po ba ang problema sa aking pagdumi? Walang problema, iho. Normal lang yan. Kasi yon ang mga kinakain mo. Doktor, parang hindi normal. Hindi ako komportable. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? I mean, ano ang gusto mong idumi? Yung normal na pagdumi, doktor. Yung tae talaga ang lalabas. Kung ganon ang sitwasyon ng iyong pagdudumi, ang mas mabuti, kumain ka na lang ng tae para tae din ang idudumi mo. Joke time! Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone. Sabihin mo, pauwiin na dito. Pagkatapos tawagan, Nay, babae po ang sumagot. Totoo nga ang kutob ko. Merong sikreto ang tatay mo. Ano ang kanyang sinabi? Ni-record ko po, inay. Ito, pakinggan mo. Sorry, you do not have enough load in your account to make this call. Pinoy Jokes Galore, get ready! Pahit ng like at subscribe. Tara na, rambulan na! Alam mo ba, Erap, ang love parang Coke? Bakit naman, Miriam, ang love parang Coke? Kasi nga minsan ang Coke, zero, minsan sakto. Pag ako ang nagmahal, sisiguraduhin ko mismo at walang kasalo. Naku, kakatawa ka naman, matanda ka. Until now, bitter ka pa din. Gloria, Gloria, may good news ako para sa'yo. Naku, exciting ito. Kukunin ka daw maging model ng sabon. Talaga Erap na ako, mabuti naman. Sa wakas may nakapansin sa kagandahan ko.
Kaso may bad news din ako eh. Nako, ano yan? Ba't may bad news? Nako, bito nga sabi nila. Bad news, ikaw daw yung germs. Hayop ka talaga, Erap. Hayop. Miriam, may tatanong ako. Seryoso ito. Okay, fine, Erap. I will entertain you. What is your question? Bakit S ang nakalagay sa damit ni Superman? Oh my goodness, I don't know. Is it because the symbol of Clark Kent's family encrypted in an S? Hindi no, mali hula mo. Okay, what is it then? I have so much work to do, Erap. Kasi nga wala na kasi medium. Small na lang natira. Wahahaha. Yan na ka talaga. Lumayas ka nga. Swerte na yun tayo. Swerte mo. Pinadalan ko kaya yung pira. Nako, meron kami marriage advice and jokes for you all. Oo nga, let's go team. Number one, the marriage is when a man and woman become one. Then the trouble starts when they try to decide which one. Next, number 2. Grooms, once you get married, remember that when you have a discussion with your future wife, always get the last 2 words. Ito po ay, yes dear. Number 3, marriage is like going to a restaurant. You order what you want, then when you see what the other person has, you wish you had ordered that. Ito next, number 4. When a newly married man looks happy, we know why. But when a 10-year married man looks happy, we wonder why. Ito next, number 5. Love is one long sweet dream, and marriage is the alarm clock. Ito next number 6. Alam nyo ba what is the penalty for bigamy? What is the penalty for bigamy, Bongbong? Ito ay having 2 mother-in-laws. Guys, ako meron ako. Alam nyo ba, marriage is like a video game. Starts off easy, then gets harder, and eventually you go online and find a way to cheat. Grabe siya, bitter. What on earth were you thinking? I have an interesting one. Marriage is the alliance of 2 people, one of whom never remembers birthdays and the other never forgets them. Ito meron ako, as Aristotle said, love is composed of a single soul inhabiting 2 bodies. But marriage is more like your wife inhabiting both bodies. I have advice. It's important. Every man wants a beautiful wife, a smart wife, a loving wife, a sexy wife, and a cooperative wife. Sadly, bigamy is against the law. Ito pa. Wow! When a man opens the door of his car for his wife, you can be sure of one thing. Either the car is new or the wife is. I have a funny one. A couple were married for 67 years. The husband was asked if, in all those years, he had ever thought of divorce. Heavens, no, he replied. Murder, yes, but never divorce. Alam nyo ba, my wife and I were happy for 20 years. Tapos nakita kami ni Loy. Lungkot, di ba? Ito meron me. I asked my wife if she ever fantasizes about me. She said yes. She fantasizes about me taking out the trash, mowing the lawn, and doing the dishes. Marriage is like the IKEA of relationship. Easy to walk into, confusing to piece together, and difficult to exit. Miriam, may bago ako joke na kuha ko kay Bongbong. Diyos ko, ano naman yan Rap? Sige na, ito na. Anong paboritong anime show ng mga Muslim? Ano ba paboritong show ng mga Muslim? Eddie, Islam Dunk. Lenny, may itatanong ako sa inyo. Naku, Erap, ano naman yan? Sige nga, itong matanda na ito. Ikaw naman, ito. Ano sa Japanese ang speechless? Ano nga ba sa Japanese ang speechless? Di wasabi. Get it? Wasabi? Wahahaha. Hay, nako. I'm not going to dance. Gloria, my friend, may bago ako joke para sa'yo. Nako, ito naman ito si Erap. Busy ako. But CGE, maybe I can spare the time. Ano yon? Nice. Hindi ka magsisisi. This is a good one. Bakit tubig lang, chaser ng mga atheist? Atheist, no. Yan yung mga walang Diyos, di ba? Bakit nga ba? Kasi wala silang juice. Diyos ko, Lord, patawarin ka sana, Erap. We're not attempting to grab power.
We're just trying to express our grievances against this government. Ako, please, isa na lang, Gloria. Nagtampo nga si Lenny. Sige nga, since may atraso pa ako sa'yo noon, ano yung joke mo? Ito na. Ano ang sinabi ng isang shoe sa kapares niya? Nako, ano nga ba sinabi niya? Sinabi niya, "You are my soulmate. SOL is soul." Wahahaha.